Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. Siyempre sa Banateros, Banateras worldwide at sa mga kababayan natin dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mag-ingat-ingat po kayong konti dahil panahon na naman ng tagulan. Sa katunayan, ngayong habang tayo gumagawa ng video ay bumabagyo dito sa aming area. Kahapon nga lang, pambihira itong si Marcos. Talaga ang flood control projects na pinagmalaki ni BBM, na bilyong-bilyon kahapon lang. Expressway, South Luzon Expressway going to Alabang. Traffic, not moving. Pagkalabas ko ng SMNI ng siguro mga 9:30, nakauwi ako 2:30 na. So ganyan po kalupit. Ganyan kalupit ang traffic. Expressway. Saan dinala ni Bongbong Marcos etong flood control project? Kaya nga, ito ay talagang sinusubukan ng tadhana si Marcos. Marami pa nga nagsasabi sa akin at nagko-komentaryo, kasalanan ba ni Marcos yung bagyo? Hindi po. Hindi kasalanan ni Marcos ang bagyo. Ang kasalanan niya, dapat may solusyon tayo sa bagyo. Ipinagmalaki niya yan di ba? Ang sabi niya, bilyon-bilyon pa. Ang pondo. So, pinalakpakan niya ng kanyang mga kakampi. Ano nangyari? Baha dito, kaliwat kanan. Kaya sa mga kababayan natin, ulitin ko, dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao, alam ko babahain din kayo. Kaya konting ingat po. Mas mabuti nang nag-iingat kaysa umaasa tayo sa gobyernong itong kapalpakan nito si Bongbong Marcos. Okay, ito po magiging topic natin. Ako ito matindi po. ICC witness binahay ni Risa. Kalat na etong matindi. Breaking news. Kalat na ang video ni Risa at alias Rene ididimanda si Risa Hontiveros. Huwag pong kakalimutan na i-like nyo po itong video na ito. Sana pagkapasok nyo pa lang, i-like nyo po ito. At sana, konting lambing, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, pakicheck naman po. Baka pwede, konting lambing, subscribe po kayo. Coach Oli po, okay? Itong pangalan ng ating channel ay Coach Oli. Subscribe po kayo. At hindi na po natin pagtatagalin. Diretso na po tayo agad-agad dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito po, simulan natin dito kay Risa Hontiveros. Kalat na, di umano ang video ni Risa Hontiveros. Mamaya po i-discuss natin. Sa ngayon ay ang pag-usapan muna natin. Itong binahay na witness, tanim witness ni Risa Hontiveros. Tila may pekeng testigo umano sa kasong hinaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ayon kay Vice President Sara Duterte. Ang basehan niya ang nabasang salaysay ni alias Rene na nakasama nito sa isang safe house ang ilang tetestigo sa ICC. Nakaw, delikado. Nakatutok si Marisol Abduraman. Mula sa The Hague, Netherlands, may aligasyon si Vice President Sara Duterte tungkol sa mga ihaharap na saksi sa International Criminal Court laban sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ng bise, tila meron daw kasama dito mga peking witness. Ang kanyang basehan, ang nabasa umano niyang affidavit ni Michael Murillo alias Rene, ang testigong iniharap sa Senado ni Senador Risa Hontiveros. Para din noon si Pastor Apollo Kibuloy at ang mag-amang Duterte. Pero kalaunan ay binawi ang kanyang mga sinabi sa pamamagitan ng isang video. Nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly, no? In fact, merong mga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ko, no, ng ICC doon sa isang bahay kung saan siya pinatira ni Senator Hontiveros. Yan, ito ang matindi dyan. Okay? Una, ang pag-usapan natin, bago pa lumabas ito si alias Rene, nakita na ni BP Sara yung affidavit. Malaki pong pasabog yan. Malaki pong breaking news yan. Malaki po ang ibig sabihin niyan. Alam nyo po, para sa akin, matindi po ang hawak ni alias Rene
na ebidensya. Gaya ng paulit-ulit ko pong sinasabi, hindi po nila kayang takutin si alias Rene. Sa katunayan, lahat na po halos nang hindi trip ni Ontiveros nireklamo sa NBI o nireklamo sa DOJ. Pero si alias Rene, hindi pa rin niya nirereklamo. Wala siyang planong idemanda. Dahil alam natin na hawak ni alias Rene ang mga ebidensya at possibly, ako'y naniniwala in my opinion, etong si Risa, alam din niya kung ano ang hawak ni alias Rene. Kaya nga ang sabi ni alias Rene, na yung mga witnesses ay ibinahay din, pinatira din ni Risa Ontiveros sa kanyang bahay. Ang tinutukoy dito sa aking pagkakaalam ay yung condominium. Kasi nga, yun ang binabanggit ni alias Rene. Okay? Mapa-condominium ito o mapabahay, doon sila pinatira ni alias Rene. At hindi lang si alias Rene. Kasama po ang mga witnesses di umano sa ICC. Alam nyo, malaki ang kahulugan yan. Diba? Ibig sabihin, may punto po, una, yung sinasabi ni alias Rene na ito ay malawakan, na talagang paggiba sa mga Duterte. Napakalaki po nitong ebidensya na ito. Ibig sabihin, even sa usapin ng ICC, involved si Risa. At alam natin, pati si Marcos involved dyan. So dikit-dikit na po yan. At sinabi din ni alias Rene, pati si Torre involved dyan. Pati ang US involved dyan. So ito ay talagang malaking sindikato, di umano o conspiracy para pagbabagsakin ang Duterte. Alam din naman natin na even Amerika ayaw kay Duterte. Bakit? Dahil hindi nila kayang hawakan sa liig. Even yung mga komunista galit sa mga Duterte. Bakit? Hindi nila kayang hawakan sa liig. So, itong patungkol kay alias Rene, ito'y nangangahulugan lang talaga na ito ay hindi lang about Pastor Kibuloy. Naging biktima lang si Pastor Kibuloy dahil doon sila kukuha ng witness. Meron nga kaming nababalitaan, umiikot na daw sa Davao at iniikot na po yung mga dating member ng KOJC na tiniwalag. Nawala na sa KOJC. Inaalok ng kung ano-ano, di umano, para gawin na namang tanim witness. Matakot po kayo. Huwag kayong papadulig sa pera. Because, eto, pag nagkamali kayo ng taya at inuna ninyo ang inyong pangarap na pera, lulubog kayo kasama ni Risa. Marami na pong hawak na ebidensya. Again, uulitin ko yung sinabi ni BP Sara. Bago pa lumabas si alias Rene, alam na ni BP Sara. Matindi yun. So, paalala ko sa mga dating member ng KOJC na ginagapang para gawing tanim witness, mag-iingat po kayo. Dahil even si Kiko at si Bam, iniwan na si Risa Ontiveros. You could see that Risa is going down. Even yung mga kaibigan niya, iba yung mga kakampi niya, iniwan na si Risa. Tapos pupunta pa kayo dyan, magpapabola kayo dyan, magpapabudol kayo dyan, para sa ano, kapalit ng barya, tapos katakot-takot, makukulong kayo habang buhay. Mag-iingat po kayo. Huwag kayong papatukso sa konting pera. Baka magaya kayo kay Judas. Lalo't lalo na kung kayo ay may Diyos. Dahil kung kayo ay may Diyos, makokonsensya kayo. Gaya ni Judas, nakonsensya, nagpakamatay.
Mag-iingat po kayo dyan. Sinabihan ko din ng lawyer ni President Duterte noon, no, na meron nga gano'n na statement yung witness against Pastor Kibuloy na ngayon ay nagsasabi na hindi totoo yung mga sinabi niya. Sinabi niya na nakasama niya sa tirahan mga witnesses ng ICC. Yan, mabigat yan, ha? Alam mo yung ano na yan? Kasi meron ako natatanggap. Hindi po natin alam ito kung ito ay may katotohanan. Pero ito ay hindi malayo sa posibilidad. Nakalat na ang video ni Risa Hontiveros. Ako sa tingin ko, malaki ang posibilidad, hawak na ni BP Sara. Kung ano man ang mangyari kay alias Rene, ano man ang gawin nila kay Pastor Kibuloy, ano man ang gawin niya doon sa mga susunod na witnesses, posible hawak na ni BP Sara ang mga video. I'm sure, in my opinion, maraming hawak na videos si alias Rene. At kung alam ni BP Sara, bago pa siya lumabas, alam na ni BP Sara about alias Rene, hindi kaya nag-uusap na sila? Hindi kaya naipasa na ni alias Rene yung video? We really don't know. One thing we know, naunang may nalaman si BP Sara bago pa lumutang si alias Rene. At hindi lulutang si alias Rene nang walang hawak na video, walang hawak na ebidensya. At kung kasama niya sa bahay yung mga witnesses na gagamitin laban sa mga Duterte diyan sa ICC, imposible ring walang hawak na video o ebidensya si alias Rene diyan. Kaya yan po, yung sinasabi ko sa inyo, yaang mga ginagapang, di umano na mga witnesses, gagawing tanim witness, huwag kayong sumugal dyan. Babagsak kayo. Hindi po pwede na makakaligtas kayo. Pagbagsak niyan, tingnan nyo unti-unti na iiwanan na yan si Risa. Dahil sa pangarap niya. Ako posible, maniniwala, hindi lang si BP Sara ang may hawak ng mga videos o mga ebidensya. Posibleng kalat na yan. So, even yung kaso dyan sa ICC, ipipresenta na po yan. At posibleng magamit itong mga ebidensya na ito. So, mag-iingat lang po kayo. Ha? Alam nyo, nakakasama ng loob pag ito ay hindi iimbestigahan ng Senado. Dahil itong kay alias Rene, dapat imbestigahan ng Ethics Committee ngayong 20th Congress ng Senado. Dahil may kaugnayan po ito sa ICC. This is again not only about KOJC and Pastor Kibuloy. Ginamit po ang Senado, Senate hearing po ang ginamit dito. So dapat talaga imbestigahan nyo to, si Risa Hontiveros. Ang ICC. Aligasyon ni Murillo, binayaran umano siya noon para humarap sa pagdinig ng Senado, kaugnay ng mga pang-aabuso umano ng pastor. Sabi ng bise, seryoso ang aligasyon, kaya dapat daw maghain ng kaso si Murillo. It should be answered, no? Clearly kung ano ba talaga ang nangyari. And kung sa tingin ni alias Rene na dapat siya ay mag-file din ng kaso, ay dapat gawin niya din yon para nasasabi niya yung totoo sa loob ng korte at nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din ng korte. Mamaya, i-discuss po natin yan, yung pagsasampa ng kaso ni alias Rene.
Sa isang pahayag, sinabi ni Hontiveros na pinaninindigan niya ang kanyang mga sinabing kasinungalingan ang mga sinabi ng Murillo sa video. Kung meron daw bagong affidavit si Murillo na naglalaman ng mga kasinungalingan laban sa kanya at mga biktima ni Kibuloy, sa tingin niya, maaari siyang kasuhan ng perjury. Gusto rin malaman ni Hontiveros kung paano nakuha ni VP Sara ang salaysay ni Murillo. Ito okay. Dapat daw kasuhan ng perjury si alias Rene. Gawin mo na. Ang tagal eh. Yan nga ang inaantay ng taong bayan. We challenge you, Risa. Maglalabas ng ebidensya dyan. Kasuhan mo si alias Rene. Doon kayo mag-usap sa korte. Hindi ka naghahanap ng kakampi dyan sa NBI. Hindi naghahanap ka ng kakampi dyan sa DOJ. Kasuhan mo. Sige, go! Kasuhan mo ng perjury. At ang concern nito I am also very, very curious kung paano nakuha ni BP Sara ang salaysay ni Michael ahead of his fake news video. Hindi mo na concern yun. Okay? Nakuha niya at kung nakuhawan ni BP Sara, wala ka na dun. Legal po yun. Pwedeng ibigay. Walang masama dun. Karapatan ni alias Rene ibigay ang mga hawak niyang ebidensya kay Risa ay kay Sara. Karapatan ni alias Rene ibigay ang mga videos kay BP Sara. Baka naku-curious ka lang. Kasi gusto mong malaman kung gaano ang lalim ng tama sa'yo. Alam nyo, ito walang connection kay Risa Pero kasi, noong bata ako, hanggang nagkaedad na ako, 2 lang ang pinapanood kong channel. 2 lang ang hilig ko. NBA at saka crime investigation. Yan. Sa crime investigation, ito true story, hindi po yung mga istorya lang. Hindi yan Netflix. Yung talagang nangyayari. Okay? Mga nangyayaring investigasyon sa US o saan man sa mundo na may forensic, may ebidensya. Karamihan daw. According dito sa mga pinapanood kong crime investigation na totoong story, ang akusado ay babalik at babalik doon sa krimen na ginawa. Kasi gusto nila malaman kung gaano kalalim yung tama at ano ang alam ng otoridad at ang alam ng mga kung merong mga witnesses sa paligid na nakakita. In short, bigla akong napapaisip dito kay Risa. Bakit siya curious? Ang datingan sa akin, alam nyo kung ano? Gusto niyang malaman kung gaano kalalim ang tama niya kay alias Rene. Gusto niyang malaman kung gaano ang hawak na ebidensya ni alias Rene. Isa lang masasabi ko, wait ka lang. Isa-isa na po yung maglalabasan. Katunayan, ngayon may lumabas na may alam si BP Sara bago pa lumabas si alias Rene. Bago pa ilabas ang kanyang video na tinawag niyang fake news. Para sa Ayan. So next topic po ito pag-usapan natin. Si alias Rene ididemanda si Risa. Hindi lang ito fake news, kundi sistematikong paninira. Iyan ang giit ni Senator Risa Hontiveros matapos niyang ihabla ang isang dating witness at ilang mga vlogger sa Justice Department. Nagbabalik si Joash Malimban para sa detalye. Sinusubukan nilang ibaon ang mga totoong kwento ng mga taong ito at ng mga taong tumutulong sa kanila. Yan ang linis, no? Kung makapagsalita si Risa, sinusubukan nilang ibaon ang totoong kwento. Ang totoong kwento, tanim witness ka, Risa. Matapang na pahayag ni Senador Risa Hontiveros kaninang umaga matapos niyang magsampa ng cyber libel complaint sa DOJ laban kay former Senate witness Michael Maurilio at 6 pang personalidad. Kasunod yan ng viral video ni Maurilio na sinasabing binayaran umano siya ni Hontiveros ng 1 milyong piso para tumestigo laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy
at sa mag-amang Rodrigo at Sara Duterte. Matatanda ang unang lumutang si Maurilio noong nakaraang taon. Sinaktan daw siya ni Kibuloy at nakaranas pa ng sexual abuse mula sa ibang KOJC member. Ayon kay Hontiveros, hindi nila inaalis ang posibilidad na biktima pa rin si Maurilio hanggang ngayon. Pero kinakailangan daw nilang magsagawa ng proper legal action dahil sinisira Ano yung hawak mo mga papel? Baka yung loob niyan walang laman. Kasi may pagkakaparehas kayo ni Claire Castro eh. Ha? Baka peke yung papel na yan ha. O kung ikaw ay peking tanim, ikaw ay tanim witness o naglalabas ng peking witness. Ito naman si Claire Castro naglalabas ng peking papel. Yung front page lang pala meron, yung mga kasunod bond paper na lang, pambira. O. Ha? Yung galit na galit sa fake news peddler, siya pala ang fake news. Si Claire. Oh, dapat makita natin yung papel na yan kung may laman ba yan. ng mga pahayag ni Maurilio ang kredibilidad ng iba pang mga testigo. Hindi lang po ito kaso ng fake news. Dear colleagues, ito ay sistematiko at sadyang pag-atake pati sa mga witnesses, mga taong naglakas loob. Nakita nyo ha? Una, kitang-kita mo yung connivance. Yung pagsasama-sama. Yung unity team nitong mga to, ng pula at ng dilaw. Di ba? Kasi nga, di ba, sinabi ni alias Rene na even yung mga witnesses ay kasama niya, yung witnesses sa ICC ay kasama niyang binahay ni Risa Ontiveros. Di ba? So, ibig sabihin, yung may mga pakulo ng pagkidnap kay Tatay Digong, yung may pakulo nagpatungkol dito sa ICC, kasabwat ni Risa Ontiveros. At they are the same people na nagsasabi at laging nagbabanggit ng fake news peddlers, fake news sila, fake news ang DDS, fake news. Yan po ang ditanya nila. Kaya nga even sinabi ko sa inyo, even si Claire Castro, yan ang salita, fake news, fake news, fake news. Yan ang ginagawa nilang litanya. Yan ang magkakakampi na yan. Yan mga magkakasabwat na yan. Pero tingnan nyo, sila ang lumalabas na fake news. Una, yan ang observation. Binanggit niya fake news. Pangalawa, hindi niya dinadaan sa kanya. Dinadaan niya doon sa mga witnesses na iba. Naglakas ng loob. So kinikuha niya yung amor ng taong bayan. Teka muna, sinisira niyo itong mga witnesses na nagtaya ng kanilang buhay. Yung mga witnesses na naglakas ng loob. Yan yung drama gustong palabasin nitong si Risa. Pero sa katunayan, siya ang tanim witness. She is not concerned about the witnesses. Walang pakialam yan sa mga witnesses. Dahil kung may pakialam yan sa mga witnesses, hindi siya nagtatanim ng witness. And yung kay alias Rene is not her first time. Strike 3 na nga yan according to Topacio. So may pattern na po ito na may kalokohan sa mga witnesses na binabahay ang mga witnesses. Nakukuha niyo po? And ngayon, ang ginagawa niyang kumuha ng amor, ay ginagamit niyang panangga yung mga witnesses. Parang yung mga politikong naririnig nyo, gagawin natin ito para sa mga mahihirap. Ito mga ungas na mga politikong nagsasabi ng ganun, sila ang nagpapahirap lalo doon sa mga mahihirap, pero sila yumayaman. Tingnan nyo syudad nila, pahirap ng pahirap, pero sila payaman ng payaman. Diyan mo malalaman kung ang politiko magnanakaw. Yeah? Ito ang drama ngayon ni Risa. Sa kabila ng kanilang takot na sabihin ang kanilang katotohanan. Kasama sa iba pang mga sinampahan ng reklamo sina Attorney Ferdinand Topacio at online personalities na sina Banat Bay. Nang pangalawa si Banat Bay, no? So yung alias Rene, tapos si Topacio, tapos si Banat Bay na, tapos si Ka Eric, at iba Jeffrey pa. Celis, Jay Josette Sonsa. Chu, Jay Sonza at Tio Moreno. Ayon kay Hontiveros, may Ayan ha. Okay. Ito lang sa akin.
Bakit hindi mo idemanda? Bakit papreskon ka ng papreskon? This is obviously kumukuha siya ng kakampi. Possibly nasaktan to si Risa eh. Ito, wag pong mamasamay ng mga ibang babae May mga kasi ganyang babae. May pagka-bitter. Hindi lang naman babae, even lalaki. 'Di ba? Pag naiwan, nasaktan, nagiging bitter, kung ano-ano pinagagawa at naghahanap ng kakampi. 'Di ba? Again, hindi lang babae pati lalaki. Yung iniwan. Iniwan kasi ito ni Bam. Iniwan ito ni Kiko. Ngayon, naghahanap siya ng kakampi. Punta siyang NBI, punta siya ng DOJ. Bakit hindi ka magdemanda? Risa, di ba? Diretso mo na. Labasan kayo ng ebidensya. At yung ebidensya mo na sinasabi, mako-cross-examine yan sa korte. Ilabas mo yung sinasabi mo message. Hinahamon ka namin. Ilabas mo doon sa korte. Dapat nga nagpunta ka ng NBI, hindi, di ba? Dapat pinasuri mo na sa NBI, eto yung text ni alias Rene, imbestigahan ninyo. Obviously, etong si Risa hindi naghahanap ng katotohanan. Para siyang bitter na babae na naghahanap ng kakampi. Kaya nga naman, tama si BP Sara. Ako, we encourage alias Rene, kung asaan ka man ngayon, kung naririnig mo man ako, dapat idemanda mo si Risa. Kasi ayaw niyang dalhin sa korte eh. Ikaw na ang manguna alias Rene. Tama si BP Sara. Magkalabasan kayo ng ebidensya. Kung ano mang ebidensya mo, ako sasabihin ko sa inyo, pag walang ebidensya to si alias Rene, ako mismo magdidiin kay alias Rene araw-araw. Kaya nga, dalhin nyo sa korte. Dapat magdemanda si alias Rene sa korte. Magkakaalaman. Kasi ang ginagawa nito si Risa ay press release, trial by publicity, preskon ng preskon. Naghahanap ng kakampi. Sapat na basihan para masabing parte ang mga ito sa isang systemic attack laban sa kanya at sa mga testigo laban kay Kibuloy. Agad namang umalma ang ilan sa mga respondent. Ayon kay Celis, isang pag-atake sa free speech and freedom of expression ang isinagawang hakbang ni Hontiveros. Ganito rin ang depensa ni Moreno. Alam mo, may malaki ang punto nitong si Ka Eric eh. Ang inaatake ni Risa, yung karapatan nitong mga vloggers magsalita. Hindi po pwedeng tanggalan mo ng opinion ang social media, ang mainstream media, o anong klaseng media. Nasa batas po yan. Freedom of the press, kasama yan. Dapat ang inaasikaso mo si alias Rene. Magtuos kayo. Bang ni Hontiveros. Ganito rin ang depensa ni Moreno at sinabing nagsulat lamang siya ng summary at commentary sa lumabas na video. Sa kasalukuyan, nakabinbin din ang isinampang reklamo ni Hontiveros sa National Bureau of Investigation. Aniya, pinag-aaralan pa ng kanyang legal team kung anong mga hakbang pa ang kanilang gagawin para mapanagot ang aniyay malaking grupo o Gusto mo mapanagot? Idemanda mo. personalidad na nasa likod ng video ni Maurilio. Para sa agenda, Joash Malimban, Next topic po tayo. Ito po, puntahan natin. Malinis nga ba? Itong si BP Sara. Yung mga bintang niya kay Risa, o yung mga patungkol dito sa kanyang confidential funds. Malinis nga ba si BP Sara? Pero naman ang Commission on Audit o COA na walang irregularidad sa paggasto sa pondo ng Office of the Vice President noong 2024.
Ayon kay OVP spokesperson Attorney Ruth Castelo, malaking bagay ang pahayag ng COA lalo na't hindi pa rin natatapos ang alegasyon sa kinikwestyong paggasta sa OVP funds. Nagbabalik si Madeline Villar Moratillo sa balitang yan. Mismong Commission on Audit ang nagsabi na malinis ang financial record ng Office of the Vice President. Yan ang nakasaad sa 2024 Annual Audit Report ng COA para sa OVP. Ang unmodified opinion ay ibinibigay ng State Auditor kung nakita at napatunayang maayos ang financial statements ng isang ahensya ng pamahalaan kagaya ng OVP. Ini-issue po ito, yung modified opinion, pagka sinabi ng auditor na based on the audit evidence that they presented, hindi ko ma-determine as an auditor kung yung financial statements ba niya ay walang material misstatement. Sabi ni Attorney Ruth Castelo, tagapagsalita ng OVP, mula pa noong 2022, unmodified opinion ang palaging nakukuha nila sa COA. Ibig sabihin, yung budget po for 2024 ay maayos na nagastos ng opisina. Wala pong nakita ang audit na naging problema doon sa compliance nila doon. Malaking bagay Yan, di ba? Napaka-importante nito. Sa madaling salita, according to Commission on Audit o COA, malinis po ang opisina ni BP Sara. Simula 2022 hanggang 2024 na pinagbibintangan si BP Sara simula pa lang 2022 pa lang patungkol dito sa confidential funds. 22 pa lang, kauupo pa lang, binabanata na si BP Sara ng anomalya, ng korupsyon diyan sa confidential funds. COA na po ang nagsasabi. Malinis po ang opisina ni BP Sara. Hindi mo kailangan maging matalino para makita tong lahat. Kasi nga, magkano lang ang confidential funds ni BP Sara? Magkano ba ang kay Marcos? Di po ba? Tama po ba o tamang-tama? Magkano ang nakuha ni Marcos? Magkano ang nakuha ng ibang sekretary? Magkano ang nakuha ng ibang confidential funds? Bakit kayo hindi nyo ilabas sa publiko kung malinis kayo? Bakit hindi nyo rin paimbestigahan ang inyong confidential funds? Kung paano nyo pinukpok si BP Sara sa confidential funds, bakit hindi nyo kayang pukpukin itong mga ito? Malinis din kaya ang sasabihin sa inyo ng COA? Yung pinagbibintangan ninyo, isa sa pinakamaliit na confidential funds sa hanay ng gobyerno. At siya po ang nilinis ng pangalan ng COA. Kayo ba? Di ba? Malinis ba ang confidential funds nyo? Gaano ba kalaki? Saan nyo dinala? Bigyan ko na lang kayo ng malaking halimbawa. Huwag na tayo magpaikot-ikot. Hindi lang confidential funds eh. Yung flood control projects na pondo, saan nyo dinala? Kaliwat kanan ng baha sa Pilipinas ngayon. Konting ulan lang baha. Nagyayabang kayo ng bilyon-bilyon. Di ba ganun kasimple? Bakit walang kumo-question? Bakit kayong mga dilaw tahimik? Bakit kayong mga komunista, mga NPA tahimik? Anong kaipokrituhan yan? Kayong mga sumisilip ng confidential funds ni BP Sara, ba't hindi nyo masilip yung pondo ng para sa baha? Mga ipokrito kayo, mga animal kayo. anya ang opinyon na ito ng COA lalo at hindi pa rin natatapos ang mga alegasyon sa sinasabing irregularidad sa paggasta sa pondo ng OVP. Pagkakuha po ng unmodified audit opinion, hindi naman po ito rango, hindi ito ranking. Pero ibig sabihin, unmodified opinion, wala pong maayos po ang submission ng financial statements na ginawa. It is fairly presented, it is honest, it's transparent. Ibig sabihin, yung mga budget pinadaan sa proseso. Kung ano ang kailangan isubmit, isinabmit. Diba? Ang nagsasalita, third party. Mula sa ahensya mismo ng gobyerno ni Marcos. Kayo, ba't hindi nyo matanong sila?
Hindi nyo matanong ang Marcos. Hindi nyo matanong si Tambaluslos. Lahat ng los, tanungin ninyo. Kayo dyan, sa Congress, na mga ipokrito, na tagatahol ni Tambaluslos, bakit tahimik kayo? So, advantage po. Alam po ng lahat ng government agencies yan. Sa isang pahayag, sabi ng OVP, sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act, 85.55% ang utilization rate ng kanilang opisina. Yan ay sa kabila ng ilang hamon sa kanilang pinalawak na operasyon at mga programa. Madilim Alam mo, masakit yan ha. Pag sinilip nyong mabuti. Yung, naiintindihan ko si BP Sara eh. Lahat ng linis, lahat ng proseso, lahat ng pangangailangan, ginawa ng Office of the Vice President. And yet, ganyan ang ginagawa sa kanya. Malakas ka kasi masyado, BP Sara. Kasalanan mo yan. Sa tingin nyo ba kung mahina to si BP Sara? Hindi winnable sa 2028 as president? Bibirahin ng ganyan? Hindi. Alam nila malakas siya eh. Kahit ayaw niyang tumakbo or tatakbo siya, tumakbo man siya or hindi siya tumakbo, gigibahin siya. Bakit? Baka maisipang tumakbo kahit ayaw. Kaya pag tiningnan po natin, alam nila ang linis ng Office of the Vice President. Sila, dyan sa gobyerno, even yung mga kampi ni Tambaluslos, alam. Ako naniniwala ako alam nila yung linis ni Vice President Sara. Sa Senado, alam din. Ganyan po kadumi ang politiko sa Pilipinas. Kung sino yung malinis, pagtutulungang gibain para sa pangarap nila. Remember this, even yung pagpapadala kay Tatay Digong, may say, di umano, si Risa Ontiveros. Dahil pati yung witnesses, pinatira ni Risa. So ibig sabihin, malawakan talaga ang paggiba sa mga Duterte. Doon sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po kayo dito sa channel ko. And paki-like nyo na rin. Napaka-importante po kung ilalike nyo po itong aking video nang sa ganun ay mas ikalat pa ni YouTube. Maraming salamat po. Para sa mga susunod ko pang video, abangan nyo po. Again, i-like nyo po and subscribe kayo. Ha? Para sa ganun, tuwing mayroon akong video, i-inform po kayo ni YouTube. Maraming salamat po sa panonood. God bless everyone.